Hi guys! Alam niyo bang makakagawa tayo ng pizza gamit lamang ang ating kawali? Abay oo, pwedeng pwede. Kaya sa mga kagaya ko na walang oven, no problem na tayo. Kaya imbis na bumili ako, naisipan ko na lang na magluto sa bahay. Gumamit nga pala ako dito ng 1 1/4 cup harina, 1/2 teaspoon ng instant yeast, 1 teaspoon ng sugar, kaunting asin, 1 teaspoon ng mantika. Isunod naman ang 1/2 cup ng maligamgam na tubig. Mix well hanggang sa mag-combine na ang lahat ng ingredients. At pag ganito na nga ang texture, itigil na muna natin ang paghahalo. At kung nanonood ka pa sa mga oras na ito, ay wow, siguradong nagustuhan mo ang aking video. At ang susunod naman natin gagawin ay magdadas tayo ng harina upang hindi dumikit ang ating dough. Imamasa nga natin ang ating dough for around 5 minutes. So ayun nga, hindi tayo masyadong magaling sa pagmamasa pero pwede na yan. So ayan, ikokorte lamang po natin pabilog ang ating minasang dough. At sa isang bowl, pahiran lamang po natin ng mantika hanggang sa kalahati nito at ilagay ang ating minasang dough. Pahiran na rin ang ating dough ng mantika. Susunod nga po ay babalutan natin ng cling wrap. Mas prefer ko nga lang po talaga gumamit ng cling wrap. Pero pwede po kayong gumamit ng makapal na tela. Ireres nga po pala natin ang ating minasang dough sa loob ng 1 oras o hanggang sa mag-double up na ang size nito. Ang iniintay nga po natin umalsa ang ating dough, pinirito ko na rin po itong ating ham. Kasi po baka hindi siya maluto kung itatoppings po natin siya agad sa ating pizza. Sinunod ko naman pong isote ang mga gulay. Ginamit ako po ng kaunting bell pepper at onion. Ako lang po kasi ang kakain, ayaw ng mga bata. Ham and cheese po kasi ang kanilang request na flavor ng kanilang pizza. Gagamit po tayo dito ng quick melt cheese. Nilagay ko po muna sa freezer ang quick melt cheese para po magadgad. So ayan nga, makalipas ang 1 oras, umalsa na ang ating dough. Inislice ko nga lang po ang ating dough into 2. Kasi pangit naman po kung masyadong makapal ang ating dough. May tendency din kasi ito na hindi maluto. Sunod ko naman po itong ginamitan ng rolling pin para numipis ang ating dough. Ikorte lamang po natin ito ng pabilog. Then, tutusok-tusukin po natin ito ng tinidor to make sure na talagang maluluto pati ang loob. Next naman po natin gagawin sa isang kawali, maglagay lamang po tayo ng kaunting mantika at i-brush ito. Ilagay na po natin sa kawali ang minasang dough. Lulutuin natin ito sa sobrang hinang apoy sa loob ng 5 minuto. Lagi po natin i-check ang ating dough. Malalaman mo luto na ito pag nag-brown na ito. At kapag po naluto na ang kabilang side, i-off muna natin ang kalan. Una po muna ako naglagay ng ating pizza sauce. I-spread lang po natin itong mabuti. Sinunod ko na nga pong ilagay itong aking hiniwa-hiwang ham. Ayan, nilagyan ko rin po siya ng pineapple tidbits. Sinunod ko naman po itong white onion. Sinunod ko naman pong ilagay ang ating bell pepper. At ayan, nilalagay ko na rin po ang ating melted cheese. Mas okay po kasi talaga gamitin kung melted cheese ang ating gagamitin. At ayan, may matira pa nga po akong konting ham. Inilagay ko na lang din po ulit pang topping sa ibabaw. At ayan, ready na po. Ang susunod naman po natin gagawin ay tatakpan at isasalang na po muli natin sa mahinang apoy sa loob ng 5 minuto. At ayan na nga po ang ating pizza after ng 5 minuto. Talaga namang nagme-melt na ang kanyang cheese. Try nyo na din po itong pizza sa kawali. Tsak na magugustuhan ninyo, lalong-lalo na po ng mga bata. Ito naman po yung isang pizza ko pang ginawa. Ham and cheese naman ang flavor niya. Talagang dinamihan ko ng cheese para ma-enjoy ng mga anak ko. Kita nyo yarn? Medyo crispy nga pala yung crush niya. Talagang gustong gusto ng mga anak ko. Talagang miyat-miya nagre-request na sila na magpaluto sa akin ng pizza. Salamat po sa panonood. Baka naman po pwede pa share ng video na to. Salamat!